So, magsimula na tayo. Ang reading na to ay timeless. Pwedeng nangyayari na or mangyayari pa lang. Kung hindi man para sa inyo itong magiging reading, di ba para sa someone na malapit sa inyo o kakilala niyo mismo. So, meron tayong Page of Cups, Nine of Wands. Teka, ayusin ko yung ilaw. Nine of Wands at 5 of Swords. Teka, ayusin ko lang yung ilaw. Ano tong Page of Cups? So, medyo alanganin tayo dito, no? Pero hindi naman directly negative card agad to. Malalaman natin mamaya pag kinalarify ko kung negative nga ba talaga siya o hindi. So, Page of Cups muna tayo. Nga pala, pwede magdugtong sila, pwede rin hindi. Pwede mag-reshuffle tong dalawa. Minsan nauna to, bago to. Pero hindi to pwedeng ma-reshuffle dito, lagi tong huli. Dahil ito yung future outcome. Minsan hindi sila magkarugtong, pero pagdating dito magkarugtong pala. So, clarify natin the Page of Cups. So, Page of Cups natin ay, teka lang, ilaw kasi. Clarify ng 8 of Wands at 2 of Cups. So, ang dating sa akin, may possibility ng heart-to-heart conversation dito sa tatlong to. Pero relationship reading to. Heart-to-heart conversation saka visitation to see each other ay posible. Ano tong 9 of Wands? So, 9 of Wands, kinlarify ng 4 of Cups. At 8 ulit. Pero this time, dito siya pumasok tong 8. Kasi kanina, double 8 sana. Kaya lang magkaiba naman sila ng kinalarify. Kanina, Page of Cups. Ito naman ay 9 of Wands. Pero kung ano, magkasama silang pareho dito, double 8. Di, isa na lang yung meaning. Pero magkaiba sila. Magkaiba sila ng card na kinaklarify. Kaya hindi ko pag-isahin. So again, 9 of Wands, kinlarify ng 4 of Cups at 8. 8 of Cups. Ito na yung yung scenario yung sinasabi ko na pwedeng nauna to, bago to. Which is dapat ito muna, di ba? Bago to. So sa case na ito yung naunang scenario bago to. Kasi kaya sila nagkita or nagkaroon ng heart-to-heart conversation ay nagmula dito sa senaryong to. Kasi sa mag-lovers na to, whether tao sila or energy in a way na feminine energy, masculine energy, may isa dyan na parang nawala ng interest dito.
So, dito naman sa 8 of Cups natin, may someone na disappoint or nag-walk away. Case to case basis. So, malaki ang chance na nag-lead sa no contact ang sitwasyon na to. Kasi nga, may someone na emotionally unavailable or parang feeling ng isa ay hindi na interesado sa kanya yung karelasyon. So again, hindi ko masabi kung sino dyan yung parang walang interest, nawalan ng interest sa connection. Or literal na umalis, sabihin natin ginost yung iba sa inyo, or nag-disappear ng ilang araw or ilang linggo, ewan ko. Worst case scenario siguro months. Nangyayari talaga yan, may ganong scenario. So for unknown reason, maaring nag-lead sa no contact yung sitwasyon dito. Kaya ayun, doon na papasok to, na nagkaroon ng heart-to-heart conversation, nagkita sila para makapag-usap. So pinag-usapan nila bakit ganon, bakit parang yung isa sa kanila sa magkarelasyon ay walang interest or ginost siya or walang effort. So ganon, nag-uusap sila, anong problema. Ngayon eto, 5 of Swords. Ano tong 5 of Swords? Pero kasi future outcome to So dito natin alamin sa isang deck ko pa. Ano bang reason bakit gano'n nag-lead yung connection na to sa disappointment, in a way na feeling nga nung isa wala nang interest sa kanya yung partner niya, or ginost siya for unknown reason. So again, ang pinaka sure nag-lead sa no contacts yung sitwasyon bakit nga ba? Anong problema? At sino yung may problema? Tingnan natin kung makukuha ko dito kung sino. Well, long distance yata tong connection. Wala namang literally indicator ng third party. Pero tingin ko distance yung naging problema. Na parang dahil sa hindi sila masyadong nagkikita, parang nabawasan yung feelings. So gano'n ang scenario dito. Ang problema ay
distance, pero wala namang third party. Na para bang boring, na boring siguro yung tao dito. Yung taong nanlamig na boring. Bored na siya. Na parang naghahanap siya ng excitement. Pero hindi naman siya naghanap ng excitement sa pamamagitan ng panbababae o panlalalaki. Wala namang ganon. Hindi, ibinaling niya yung attention niya sa ibang bagay o ibang pagkakaabalahan. Excuse me. So, ganon. Maaring lagi siyang gumagala o lagi niyang kasama yung mga barkada niya. So, dahil doon, nawalan ng atensyon yung isa sa mag-lovers. Nawalan ng atensyon sa kanyang karelasyon dahil nga napunta ang atensyon sa barkada or paggagala. Pwede rin ganoon. So, pwede rin napunta yung attention sa pagtatrabaho, lalo na kung nasa abroad. Kasi sa abroad malaki yung kita pero mas toxic. Depende yata sa bansang pupuntahan, lalo na siguro kung 12 hours yung duty mo. Oh my god. So yung trabaho 12 hours, wala nang panahon sa sarili. Parang pagdating mo na lang sa bahay, tutulog ka na lang. So, ganon. Maaring 12 hours o higit pa, naging 16 hours pa. Oh my god. Depende. May iba kasi ng ganong work toxic. Na para bang napunta na lang sa trabaho halos lahat ng oras, tapos sabihin natin once a week lang yung bakasyon tuloy. Day off. So, sa 7 days, 1 day lang ang off. So, pag tinulog na lang siguro or naglaban na lang siguro. Kaya, naubos ang time. Kaya, hindi na nakapaglaan ng panahon sa karelasyon. Pero again, wala namang third party dito. So, sabi ko nga kanina, case to case basis. Kung dito, literally distance, baka work yung naging cause ng panlalamig nung isa sa magkarelasyon. So, punta na tayo sa susunod. Dito na. Ano ba itong 5 of Swords? Ito na kasi yung natin future outcome. Pero bago tayo pumunta dito, magdadagdag pa ba ako ng ibang card? Kasi no contact to no contact yung reading natin, pero kasi no contact dito mag heart to heart conversation, di ba? So ito yung future outcome. So bago tong future diba no contact. So after ng no contact, may
communication na maaaring mangyari dito. So, after nito, itong communication, ito na papasok. Dito papasok itong 5 of Swords. So, tingnan natin ano pang makukuha nating detalye dito. Kasi no contact nga yung reading natin. Unappreciated. I felt like you didn't care. Ayun na nga, yung sinabi ko kanina. Na parang nawala ng attention yung isa, na feeling niya hindi na siya mahal. Kasi parang wala nang pakialam yung partner sa kanya. Kasi hindi na siya kinausap. Kasi sabi ko nga kanina, may someone na parang uninterested or nanlamig. So, sabi dito, unappreciated, I felt like you didn't care. So, siguro, for some reason, na-feel to nung partner, kaya siya nanlamig sa iba sa inyo, at naghanap ng ibang pagkakaabalahan. Ito, habits. I don't know if we will ever change. So, pwedeng siya mismo to, or yung iba sa inyo, yung may parang bad habits. Kasi sabi dito, I don't know if we will ever change. So, hindi daw niya alam kung magbabago pa ba raw kayo. Parang may pattern kasi dito negative pattern na hindi naaayos. Siguro may ayaw siya na ginagawa ng iba sa inyo. Siguro may mga sinabi siya na gusto niyang baguhin ng iba sa inyo, pero hindi pa rin nababago. Or baka siya to mismo na may addiction. So again, case to case basis. To daydreaming, I am always longing for you. So ito, nagde-daydream siya dito. So ang dating sa akin, namimiss niya yung iba sa inyo. So yung bida dito ay yung tatamaan ng reading. So yung partner niya, namimiss siya, kaya nagde-daydream dito. Nagde-daydream sa panahon na hindi sila nag-uusap. Pero again, feeling niya hindi siya na-appreciate ng bida natin. Siyempre yung bida ay kung sino man yung makaka-resonate sa ganitong klaseng sitwasyon. Ngayon, dito naman tayo sa 5 of Swords. Dito na magkakalaman, ano ba to? Ito na yung future outcome. A double major arcana, no? Pwede may major transformation dito. Eh, ano nga ba itong 5 of Swords? Hindi ko naman siya nakitang literal na negative. Although, neutral itong dalawa. So, ano yung 5 of Swords natin? Tingin ko
positive naman siya. Kaya lang, paano ko gagawin positive tong scenario? Kasi yung 5 of Swords ay literal na negative. So, ang dating sa akin, dyan sa 5 of Swords, since nandito tong the Fool at ano ba yan, Father Christmas ay Hermit. So, ang dating sa akin, dito sa 5 of Swords natin, may someone na ipa-priority niya ang decency, pagiging decente. Maayos. O, diba sumakit ang ulo ko? Paano ko gagawin ano? Positive tong 5 of Swords. So, dito magiging card to ng decency. Ipahahalagaan niya ang sistema or pagkakaayos, organize, order, or pagiging sapat, mabait. So, in short, yung someone na naging emotionally unavailable, may enlighten siya dito. At bigyan pa ulit ng chance yung relasyon, although bored siya. So, yun. Yun ang dating sa akin. Bibigyan niya ng chance yung partner niya. So, syempre, yung partner niya ay yung nanonood, kung mag-resonate man kayo sa sitwasyon na to na dumaan sa no contact. Aayusin niya yung problema. So again, dun nga papasok yung heart-to-heart conversation. Pag na-enlighten siya. Kasi may ano tayo dito, Hermit. So again, ma-enlighten yung tao dito. At gawin ng nararapat, which is sabihin dun sa partner kung anong problema niya, bakit siya naging bored. So again, dun papasok yung heart-to-heart conversation. Aaminin niya lahat-lahat ng sama ng loob niya or
or gagawa siya ng way para mapatawad din siya. Kasi nga, bigla siyang naglaho or hindi naging communicative. Magsusorry siya, bakit siya ganon. So, ganun dating sa akin. Ayusin niya yung problema dito sa Five of Swords. At hindi niya pa iiwan yung partner, although bored siya. Bibigyan niya pa ng chance. Ganun dating. Bibigyan niya pa ng chance ang relasyon nila. At hindi siya tuluyang maglalahok. Kasi no contact sila dito Ibig sabihin, magbabalik siya. In short. So, kung no contact yung sitwasyon, ang future outcome ay magbabalik siya para magpaliwanag or mag-confess kung bakit siya nawala. Anong reason? Sasabihin niya yung side niya. Ayun. Anyways, maglalagay tayo dito ng clue. Ito ang possible partner ng bida sa reading na to. Taurus, isa sa air sign, Gemini, Libra, Aquarius, or Aries. So, meron pa tayong clue. Kunin nyo lang yung clue na sa tingin nyo ay fit sa sitwasyon nyo. So, yung clue natin pwedeng tumama sa inyo mismo or sa person nyo. Animated eyes. So, pag ganyan, malaki yung mata. Either inborn na malaki yung mata, tantalizing eyes, or magaling lang mag-makeup in a way na kaya niyang palakihin yung mata niya gamit ng makeup. Or depende. Kung malaki naman yung mata, kaya niyang paliitin sa pamamagitan ng makeup. So, may something sa eyes niya. So, in short, beautiful eyes. Ito, medium hair. So, ganyan kahaba yung buhok. May someone na ganyan kahaba ang buhok. Kasi may mga lalaki naman nagpapa long hair, di ba? So, depende. Kung yung mismong bida yung ganito yung buhok o partner niya. Brunette. So, pag sinabi mo raw brunette, ibig sabihin ay brown. So, either brown ng buhok, brown ng mata, o brown ng balat. Morena, pwede rin. Ito, baby face. So, may someone na baby face. So, madali na maintindihin to. Diba? Baby face. Dagdag ko lang to bago tayo mag-end. Dito tayo mag-end sa deck na to. Babasahin ko na lang para mabilis. Kunin nyo lang yung mensahe na sa tingin nyo ay fit sa sitwasyon nyo. General advice at prediction na to para sa nanonood. So, sabi, clarity. Light a candle for clarity. Illuminate the path to your desires. Balance. Harmony with nature is key. Connect with the elements for balance and wisdom. At ang uli, transformation. So, sabi dito, transformation is brewing. Embrace change and harness its magic.
Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye for now.